Okay, alright. So ito na video is part 38 na ito na video. So ngayong October 18, 2025, so ipakita ko lang sa inyo kung saan mada-download yung Nyok na software na tinutukoy ko sa nakaraang video ko. So ang Nyok na software, ma-download siya sa website na ang pangalan foundry.com. So ito yon. So enter natin. Then ngayon ipakita ko sa inyo kung saan makita yung price sa Nyok na software, kung ano yung presyo sa Nyok na software. So click natin itong nakalagay na product sa itaas. So then next click natin itong Nyok family. Then next click natin itong buy na nasa kilid. So ito i-click natin ito. So pag i-click natin yan, automatic ma-scroll siya sa ibaba. Ganon. So mapupunta tayo dito. Ganon. Then take note lang, pag i-click natin yung buy, minsan din ay hindi siya automatic ma-scroll, malagay tayo sa ibaba. Ang mangyayari kapag i-click natin yung buy na nakalagay sa itaas, ang mangyayari is dito lang tayo mapupunta, hindi na siya ma-scroll automatic sa ibaba. So ang gagawin lang natin para makita natin yung presyo sa Nyok na software is i-scroll lang natin sa ibaba. So i-scroll natin sa ibaba. So yan. So pag i-scroll natin sa ibaba, so makikita na natin dito yung presyo sa Nyok na software. Ano? Then kung susubukan ninyo itong ginagawa ko, tapos hindi ninyo makikita yung presyo sa Nyok na software, so pwede din dito kayo pupunta. So type tayo ulit dito ng foundry.com. Then scroll natin sa ibaba, then click natin itong all products. Then scroll natin sa ibaba, hanapin natin dito yung mayroong nakalagay na Nyok. So ito may nakalagay dito na Nyok. Then click natin dito yung learn more. Then ang gagawin natin, scroll natin sa ibaba. So scroll lang. So dito nakalagay dito yung Nyok na presyo at nakalagay din dito yung Nyok X na presyo. Then kung i-scroll natin sa ibaba, so dito nakalagay dito yung presyo sa Nyok Studio at presyo sa Nyok Render. Then i-scroll natin sa itaas, so merong nakalagay dito ng mga company. So dito nakalagay dito yung company na Dinig. Then take note lang, itong Dinig na ang spelling D-N-E-G, tinatawag din ito na double negative. So in short, ang tawag sa double negative is dinig. So yung D, yan yung double. Din neg, ibig sabihin dyan negative. So kaya't ang short name na tawag sa double negative is dinig. Ganon. Kaya't yung dinig at double negative ay same lang yan, pareha lang yan. Ganon. So yan. Then dito nakalagay din dito yung company na Framestore, Mail, MPC. So ito ng mga company is ito yung naggagawa ng VFX sa movie sa Hollywood. Then take note lang, ang dahilan bakit nilagay ito ng mga company sa website na foundry.com, kasi itong company na Dinig, Framestore, Mail at MPC is 100% gumagamit sila ng Nyok na software. Confirm na gumagamit sila ng Nyok na software para sa VFX compositing or para sa high-end VFX compositing. Ganon. Kaya't nilagay itong mga company na ito sa website na foundry.com. Then itong company nga Dinig, ito yung company na tinarbahuan sa Pinay VFX artist na nakatrabaho sa Hollywood doon sa ibang bansa. Nang pangalan niya ay si Joan Belen, na binalita ito sa ABS-CBN at ito yung video niya. Vancouver-based visual effects artist na si Joan Cordero Belen. Nung nagtatrabaho pa lang si Belen sa Singapore, nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-training sa London bilang isang visual effects artist para sa Hollywood. It was actually probably the toughest decision I had to make, but then I had this. Nagsimula si Belen bilang isang roto artist sa Hellboy habang nagtitraining siya sa kumpanyang Double Negative. So sinasabi dito sa video na si Joan Belen is nagtitraining sa company na Double Negative. Then ang proof ko dyan na ang Double Negative, ang tawag din sa kanya is Dinig, dahil sa video din ni Joan Belen na naka-upload sa ABS-CBN News. Kasi tatlo tong video niya na naka-upload sa YouTube. So dito din sa isang video niya na naka-upload sa ABS-CBN News, in-interview siya dito. At ito yung sinasabi niya. And biglang dumating po yung company Double Negative, which is Dinig. Sila po yung gumawa ng
yung mga Oscar-winning films natin, yung Dune, yung Inception, yan, sila po yung gumawa nun. So yan. So ito si Joanne Belen is na topic ko to sa nakaraang video ko. Then ito yung nirecommend ko na pwedeng tanungin ng mga tao kung totoo ba yung sinasabi ko na ang Nyok na software is ginagamit ba siya sa mga big budget Hollywood movie doon sa ibang bansa sa paggawa ng high-end VFX compositing. So anyway, balik tayo sa topic sa presyo sa Nyok na software. So ito yung mga presyo sa Nyok na software. So dito merong nakalagay dito na annual subscription, then nakalagay din dito quarter rental. So kapag naka annual subscription, ito yung presyo niya, mahal. Then pag i-click natin yung quarter rental, so mas mura siya. Then balik natin dito sa annual subscription. So ito yung price niya kapag nakaselect yung annual subscription. So ang price sa Nyok is $3,649 every 1 year yan. Then ang price sa Nyok X is $4,969 per year yan. Ganon. Then scroll natin sa ibaba. So dito ang presyo sa Nyok Studio is $6,069 per year. Then ang presyo sa Nyok Render is $440 per year. So sa video ko kagahapon ay hindi ko nabanggit itong Nyok Render. So ang dahilan na hindi ko to binanggit yung Nyok Render sa video ko kagahapon kasi itong Nyok Render ay hindi naman talaga to yung mismong software niya sa Nyok na software. Kasi itong Nyok Render na ang presyo is $440 is ang purpose nito is para yung Nyok na software is pwede na siyang gamitan ng render farm. Ang purpose ng render farm para mapabilis yung render, ganon. So i-research na ninyo sa YouTube kung ano yung render farm, ganon. Din ang software lang talaga dito is itong Nyok at itong Nyok X at itong Nyok Studio. So yung Nyok X is mas advanced pa sa Nyok. Din yung Nyok Studio is mas advanced pa sa Nyok X. Din sa mga big budget Hollywood movie, ang ginagamit talaga dyan na compositing software is Nyok X or Nyok Studio. Ganon. Kasi mas advanced yung Nyok X at yung Nyok Studio. Pero kung interviewin sila, ang sasabihin lang nila is Nyok lang. Kahit ang ginagamit nila is Nyok X or ang ginagamit nila is Nyok Studio. Ganon. Kasi yan yung nakasanayan kasi. Kasi ang Nyok X at Nyok Studio, in short, ang tawag dyan is Nyok lang ang tawag dyan, in short. So para mapabilis yung pagsalita, so Nyok na lang ang babagitin.